Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel. Ang paksa po natin for today, sasagutin po natin yung tanong ng aking customer. Ang tanong niya po kasi, Kuya, bakit po walang lumalabas na gasolina sa aking secondary kapag naka-standstill yung sasakyan at nire-rev na ganyan, high revving, walang lumalabas na gasolina sa secondary? Ang sagot po sa tanong mga kapatid kung bakit walang lumalabas na gasolina sa secondary while high revving at standstill, stationary yung sasakyan, nire-rev na ganyan, nire-rev na hina-high rev yung ating carb, walang lumalabas na gasolina. Ang sagot po dyan mga kapatid is talagang normal na ganun. Normal po na ganun mga kapatid, na kapag nire-rev mo siya, wala talagang lalabas na gasolina dyan. At mga kapatid, ito pong carburetor na to, ito po ay isang 2 stages type carburetor. Itong carb na to, meron siyang first stage and second stage. Ayan, may primary and secondary. Ngayon po mga kapatid, bakit palalagyan natin ng secondary kung sabay sila? Nangyayari mga kapatid, yung ginagawa nila, yung 2 stages na carburetor, ginagawa nilang single stage type na carburetor. Kapag mayroon pong lumabas na gasolina dito sa ating secondary while revving at standstill ang ating sasakyan, hindi po siya stock specification. Pagka ganun, wala siya sa stock, yun, masasabi po natin na isa po siyang modification. Ayan, kaya sa tingin pa lang po mga kapatid, kapag nire-rev mo siya, naka-idling bago i-rev mo ganyan, may lalabas na gas po dyan sa secondary. Di maksaya sa gas mga kapatid, malakas sa gasolina kapag ganun. Unlike nung by stages siya, mas matipid siya sa gasolina pag ganyan yung settings niya. Kaya mga kapatid, ginawa ko tong video na to kasi nangyayari, akala ng mga nagpapagawa sa akin, akala ng mga kapatid, tsaka yung mga nagtatanong sa group chat, naturalesa na may lumalabas dito, o normal na may lumalabas na gasolina dyan. Di magiging ibig sabihin yan, mali po yung ginagawa namin. Akala ngayon na nagpapagawa sa akin, mali yung ginagawa ko, kasi hindi ko napapalabas yung gasolina kapag nire-rev to. Kapag nakatigil yung sasakyan, nire-rev na ganyan, hindi ko napapalabas yung gasolina. Yan. Madali naman mga kapatid kung gusto nyo na, no? Gusto nyo ba yung ganon? May lumalabas na gasolina dyan? Madali lang po yan mga kapatid. Kaya nga lang, huwag kayong magre-reklamo na malakas sa gasolina. Kasi biro nyo ay naka-idle siya, ang kapal-kapal ng gasolina na lumalabas sa carb natin. Hanggat maaari nga yung mga engineers gusto nilang ma-engineer na yung ating carb sa konting amount of gas, nagagawa na yung dapat na gawin when it comes to fuel efficiency and performance. Ang kapal-kapal pa naman ng gasolina na lumalabas dito sa secondary. Bakit po ba mga kapatid, na hihinaan pa ba po kayo sa 2 engine?
Yan, 2 engine, kaya po niya tumakbo ng top speed of 180. Kaya po niyan. Sa isang kondisyon na makina, kaya niya mag 180. Akin nga po, yung 2 ko tumatakbo ng 150, kaya pa niya mag 160 kilometers per hour na top speed. Pero naka siya, naka stock specification po siya mga kapatid. Yun nga lang, medyo hindi ganun kalakas yung arangkada niya compare mo sa ganitong diskarte, yung kapag may lumalabas na gasolina at standstill na ganyan, mas malakas ang arangkada yun eh, ganyang setup eh, pang racing po yun eh. Kaso nga lang may tendency na humina yung dulo niya, lalo na kung ginagawa po yun para ganyan, ganun na mangyari, may magkaroon ng gas dito. Ito pong ating actuator, secondary actuator, minumodify po yung reroute ng vacuum. Instead na nakaano siya, meron po tayong mga kapatid na tinatawag na Venturi full vacuum. Ito po yung Venturi full vacuum mga kapatid. Meron din po tayong tinatawag na ported. Ayan, yung mga ported. Sa mga ported vacuum ports. Ayan. And meron din yung tinatawag na manifold. Ito, manifold. Manifold po yan. Manifold vacuum. Ito din po. Consider din po ito as manifold. Itong port na ito. Ano po ba yung pagkakaiba ng manifold vacuum port, ported vacuum port, and Venturi vacuum port? Yan, explain ko po mga kapatid. Unahin natin si manifold vacuum port. Pagka manifold vacuum port po mga kapatid, anything that below, mga vacuum ports na below ng ating throttle body, ito yung ibabaw, so below, nandito, anything po na vacuum ports na sa ilalim ng ating throttle body, nagpo-produce po yan ng manifold vacuum. One good example niyan is yung vacuum ng ating power piston. Ayan. Ayan, di ba? Yan. Connect. Ayan. Kaya mahalaga na naka-open yan. Hindi yung pag naggawa tayo ng gasket, nakatakip yan. Tsaka mga kapatid, kapag ginamitan natin ng vacuum gauge, yung manifold vacuum ports, yan, yung ano kayo, vacuum gauge, nilagyan nyo dito. During idling, may vacuum siya. During idling speed. While yung ported naman po, any vacuum ports na naka-reroute sa ibabaw ng ating throttle plate. Ito po yung example ng ating ported. Ito nga po mga kapatid, kapag ito po in-sprayin mo ng carb cleaner, dito to lalabas. Ayan, dito. Ayan. Ayan, nandyan po siya. Kaya ported po siya. Nasa ibabaw siya ng ano eh, ng ating throttle plate. Yan. Ito po yung ilalim. Dito. Ito yung ibabaw. Kaya ito naman, ito rin is another ported vacuum source. Pag binugahan natin yung ng carb cleaner, dito naman siya lalabas. Dito. Ayan. Ayun. Banda rito yan. Ayan. Kahanan dito. Dito siya. Ayun. Ayan. Pag nilagyan nyo ito ng carb cleaner, binugahan mo ng carb cleaner, may lalabas po dito na yun nga, yung carb cleaner niya lalabas dito, sisirit dyan. Pero vacuum po yung mga ano dyan,
lumalabas dyan. Wala naman po siyang gas na lumalabas dyan. Another thing about ported vacuum, mga kapatid, halimbawa itong vacuum port na to, ported vacuum, lagyan natin ng vacuum gauge. Ayan. Pag during idling, wala siyang vacuum during idling. Pero once na ni-rev mo na siya, magpo-produce na po yun ng vacuum. Kakaroon na po siya ng vacuum. Ayan, yung ano na yan. Kasi nga, yung butas na to, di ba ito po yung butas niya? Itong dalawa ay nandito. Sa position na yan, kaya wala pa siyang vacuum kasi, ayun, natatakpan ng ating throttle plate. Eh ngayon, once na mag-open siyang ganyan, ito po kasi, yung ating carburetor, dito sa part na to sa ilalim, during idling, nandito yung pinakamalakas na vacuum created ng pagtaas at pagbaba ng ating piston. Yan. Ang during idling, malakas na vacuum na andito. Yan. Dahil nga nasasara nito, yung port na ating ported, hindi ngayon magkaroon to ng vacuum. Kaya unless na lang inopen mo na tong throttle plate, ma-open na yung ating ports, kakaroon to ng vacuum. Kaya pag nire-rev mo siyang ganyan, papalo yung ating vacuum gauge. Venturi vacuum ports naman po, mga kapatid, is any vacuum ports na malapit po sa ating Venturi. From the word itself, Venturi vacuum ports. So, nasaan po ba yung port na yon? Dito po, malapit sa Venturi. Tinanggal natin yan. Nasa banda rito siya. Ayun, dito. Banda dyan, tsaka doon. Balik rin natin itong carb. Ayan, mas kita siya pag binaligtad natin. Ito po, itong dalawang to. Ayan, yung vacuum port na yan. Mga ports na yan. Isa, dalawa. Yan. Dalawa po yung mga kapatid. Pag yan nga po ay binugahan mo ng carb cleaner dito. Dito pala, dito. Yan, dito. Pag binugahan mo siya ng carb cleaner, may lalabas po dyan na yung ating carb cleaner. Lalabas po dyan. Yan. Pero hindi, ano lang siya, vacuum o air lang ang lumalabas dyan. Wala naman pong gas na lumalabas dyan. Yan. Ang another term nga po dyan ni Toyota is vacuum air bleeder. Vacuum air bleed. Ang nagpapagana po ng ating secondary throttle actuator, mga kapatid, is yung ating vacuum air bleeder, mga kapatid. Yan, isa, dalawa. Magkaduktong po yan. Ang nagpapagana po dyan is Venturi full vacuum. Ibig sabihin po, mga kapatid, kailangan po yung mas malakas na airflow. Hindi kagaya ng ported, hindi siya ganung kalakas na airflow, nakakapag-produce siya ng vacuum. Ito, mas malakas siya na airflow ang kailangan. At dahil po sa magkaduktong itong ating primary vacuum bleeder at saka yung secondary vacuum bleeder, magkaduktong po sila. Kapag primary lang po ang merong full Venturi vacuum, hindi po gagana. Kasi nga, kumbaga para siyang merong vacuum leak dito. Kaya hindi siya gagana, hindi rin gagana to. Kahit i-ano mo pa siya, i-rev mo pa siya ng 6,500 RPM, hindi rin siya magre-rev unless parehas tong dalawang to na magkaroon ng Venturi full vacuum. Yan, pag nagkaroon siya ng vacuum,
saka lang po gagana yung ating secondary throttle actuator. Isa pang paraan para ma-explain ko sa inyo, mga kapatid, try nyo, kung gusto nyo malaman o kung gusto nyo makita na, na gumagalaw to, gumagana pa to, gusto nyo makita, gumalaw yan, gumanyan. Ang gawin nyo mga kapatid, i-rev nyo siya, rev, heng. Tapos, takpan nyo yung ibabaw ng inyong air horn. Takpan nyo siya. At dahil sa nako-open, nire-rev nyo siya, high rev nyo siya, nako-open ito, yung ating primary, naka-open siya. Pag tinakpan nyo yung air horn, makikita nyo, gagalaw po siya. Gagalaw itong ating secondary throttle actuator. Ayan, paano po kasi, tinakpan nyo yung air horn. Nakabuka yung throttle plate. Nakabuka siya. Ngayon, magkakaroon pareha siya ng vacuum yung ating air bleeder. Kaya mangyayari niya mga kapatid, gagalaw to. Pero kailangan tanggalin nyo yung kamay nyo. Tatanggalin nyo rin kaagad yung kamay nyo. Kung hindi, mamamatay po yung makina. Ayun. Yun, try nyo po yun. Mapapagano nyo po mapapagalaw nyo po yung secondary throttle actuator. Maganda rin po siguro mga kapatid, panoorin nyo po itong video na ito. Galing po ito mismo sa Toyota. Ito po bali sa YouTube, search nyo lang. Sa YouTube is Toyota Service Training Fuel System. Yan, ito po yung video na to. Siguro ito na yung makakapag-explain sa inyo kung paano ba talaga gumagana yung ating ice and carb. Sa mga gustong matuto ng pagbabaklas, pagbabalik ng carb, o kung gusto nyo na malaman kung ano yung function ng each part ng carburetor, panoorin nyo po itong video na ito. Although ito po, yung nasa video po, isang model po, isa pang 4AF carb, applicable din po siya mga kapatid sa mga ice and carbs tulad ng pan 2E, mga pang K series, yung mga 4K, 5K, 7K carbs, yan. Applicable din siya dito sa video na to. Kumbaga iba lang ng orientation. Ang ating pong carb, meron po siyang tinatawag na primary circuit and secondary circuit. At itong ating primary circuit, meron siyang primary low speed circuit and primary high speed circuit. Ganon din naman yung ating secondary circuit, meron po siyang secondary low speed circuit and secondary high speed circuit. Ganito po mga kapatid yung flow ng gasolina sa loob ng ating primary slow speed circuit. Yung gasolina po natin sa ating flow chamber, dadaan po siya sa ating primary main jet. Then yung gasolina papunta dito, lalabas siya sa primary main jet, and diretso po siya papunta sa ating slow jet. Yan, sa ating slow jet. And then yung gasolina pupunta rin dito sa air bleeder. Air bleeder po yan para mag-mix ang air and fuel. And then yung na-mix na air fuel, dadaan po siya dito sa ating solenoid valve. At tawag mo nga po sa kanya economizer valve. Mas lalo pa niyang minimix yung ating air and fuel mixture. And then dadaan po siya dito, dyan, and may expose na naman siya sa air bleeder. Magmimix na naman yung gasolina and air. And then magpapass through yan papunta dito sa ating, yan, sa ating idle port. Yan.
kung nasaan po yung ating ayan, idle mixture screw. Ayan. Then during idling po yan mga kapatid, kaya kita nyo konti lang yung gas na lumalabas. Nagkokontrol na gasolina na lumalabas itong ating idle mixture screw. Dito mga kapatid, sa area na to mayroong high vacuum dito, pero dito konti lang kasi nga nasasarahan na ang ating throttle plate. Kaya at dahil nga na mayroong mas malakas na vacuum dito sa ilalim ng ating throttle plate compare mo dito sa ibabaw ng ating throttle plate, makikita nyo mga kapatid, walang lumalabas na gasolina sa ating Venturi. Yan. Yan, nangyayari po yung vacuum dito, yan, yung malakas na vacuum dito, hinihigop niya yung gas. Ayan pahigop. Hinihigop niya yung gasolina na galing po sa ating flow chamber. Ayan. Kaya ganyan naman, pag hinihigop niya, ganyan ang ano niya, flow ng gasolina punta sa ating idle port. At mga kapatid, ito po yung ating idle port. Ayan. Yan, ito po yung idle mixture screw. Ito po yung ating idle port. Ayan. Ayan. May tadyo. Ayan. Ayan po. Pag mga kapatid, medyo bumuka-buka na ng konti itong ating throttle plate. Let's say, halimbawa 800 RPM. Madadagdagan yung flow ng air dito sa ating throats. Ngayon po mga kapatid, hindi sasapat yung binibigay na gasolina ni idle port. Kaya ginawa ng mga engineers, naglagay po sila ng slow port. Ayan, para ma-equalize yung o sumapat yung gasolina ng ating idling, yung ating idle or yung ating idle port. Para hindi maging lean ang air and fuel mixture during idling. At habang mga kapatid, nadadagdagan yung pagbuka ng ating throttle plate, kita nyo mga kapatid, nadadagdagan din po yung amount of na gasolina na pumapasok sa ating intake. At kapag mas lalo pang bumuka yung ating throttle plate, mangyayari po yung mga kapatid, magkakaroon na tayo ng tinatawag na Venturi vacuum. Venturi vacuum na po yan. So pag nagkaroon na ng Venturi vacuum po yan, mangyayari po is yung ating Venturi magfa-function na siya, yung primary Venturi natin. And kita nyo mga kapatid, hindi na nag-function yung ating primary low speed circuit. Ayan. Ito naman po mga kapatid yung tinatawag natin na primary high speed circuit mga kapatid. Ayan, yung ganito po. Bali makikita nyo mga kapatid, naka-open siya, hindi yung ating pagkaka-open na ating throttle plate, hindi na gumagana yung ating primary slow speed circuit. Ayan, yung ating slow jet hindi na gumagana. Dito na. Bari yung ating carburetor mga kapatid, from the flow chamber, bali papaganyan siya, dire-diretso na yung flow ng gasolina papunta na sa ating Venturi, dahil nga doon sa tinatawag na Venturi vacuum. Ayan. Yan, ganyan. Estimate ko na sa mga 60 to 90 kilometers per hour na speed. Ganyan po nangyayari sa ating primary high speed circuit. Okay mga kapatid, dito naman po tayo sa tinatawag natin na secondary circuit. Ayan. Kung makita nyo mga kapatid, yung ating secondary circuit, halos kaparehas din siya ng ating primary circuit. Yan, kita nyo meron din siyang Venturi.
Meron din siyang slow jet. Yung ating secondary venturi, meron din po siyang slow jet. Ayan. Kung ang ating primary, meron siyang slow port. Ito rin po mga kapatid, meron ding slow port. O tingnan nyo mga kapatid dito. Ito po yung slow port ng ating secondary throttle. Ayan, nandito po siya. Yan, nandyan siya. Ayun, ito pala. Ayun. Yan. Tapos ito po, ayan, dito siya lalabas. And then ito po ay nakakonektado po dito. Ayan, dito. Dito. Yung port na yon, and papunta siya dito sa ating secondary. Ayan. Yung ating secondary. Ito yung ating secondary. Ayan. Makikita nyo mga kapatid, ayan, may nakita kayong maliit na tube. Yan po mga kapatid ang ating secondary slow jet. Parang tingnan nyo, pares na halos pares siya ng primary slow jet. Dito naman yung primary slow jet. Tingnan nyo mga kapatid. Primary slow jet. Secondary slow jet. Ayan. Ayan, ang ating secondary, meron din siyang slow jet at meron din siyang slow port. Kapag po nag-open ang ating primary throttle plate at more than 60 degrees, yung ating kick system mga kapatid ay mag-i-engage at sisipain ng ating kick yung secondary throttle shaft natin. Sisipain niya yan. Kaya mangyayari itong ating secondary throttle plate from fully closed. Pag sinipa niya yan, magkakaroon ng opening. Mag-open siya and magkakaroon na ngayon ng vacuum dito sa ating secondary slow port. Magkakaroon na po ngayon dyan ng gasolina at medium speed. Once na bumuka ng konti po yung ating secondary throttle plate, ayan, mangyayari po magkakaroon na ng airflow. Kapag nagkaroon siya ng airflow, mangyayari niya si slow port, hihigupin ni slow port yung gasolina. Yan, galing po dito sa atin sa slow jet. Yan, yung ating slow jet po kasi isa siyang metering device. Ayan, magkakaroon ngayon ng flow of gasoline dito. Makita nyo mga kapatid dito, part na yan, hindi pa nag-engage ang ating venturi. Ayan, dito pa lang. Ito naman, kaya may ganyan to prevent na maging lean ang ating air and fuel mixture during medium speed. Ito naman po mga kapatid yung ating secondary high speed circuit. Kapag ang ating secondary throttle plate nakabuka na, enough na mag-produce siya ng high vacuum dito sa ating secondary ating secondary throttle. Yan, mag-i-engage na po yung ating venturi. Ayan. Kaya mangyayari, yung ating venturi, kukuha na siya directly sa secondary main jet ng gasolina. Ayan. Ayan, kita nyo, hindi na gumagana si slow port. Hindi na gumagana si slow jet. Ayan. At gaya po ng sabi ko kanina, kapag nagkaroon ng venturi full vacuum ang ating primary at ating secondary, kita nyo mga kapatid, dahil nga connected silang dalawa, pag sabay sila nagkaroon ng vacuum,
yung ating vacuum bleeder magkakaroon po siya ng vacuum papunta sa ating diaphragm. Kaya mangyayari, i-open niya to. I-open niya yung ating secondary throttle plate to mga 90 degrees. I-open niya yan. Ngayon, enough yun. Pag naka-open na parehas na 90 degrees yung ating mga throttle plates, both primary and secondary throttle plate, ayun, halos wide open throttle na po yun. Ayan, yun po yung ating high speed. Ito naman po yung sinasabi ko kanina mga kapatid, na kung gusto mong paganahin to na naka stationary yung sasakyan, try nyong i-high rev, and then takpan mo yung air horn. Ito po kasi mga kapatid, ito yung air horn niya. Air horn, ito yung float chamber, ayan o, part ng float chamber. Ito yung venturi, ayan, ito yung air bleeder natin, ayan. So pag i-rev natin, tinakpan natin si air horn, gagalaw po yan. Pero pagka hindi natin nire-rev lang natin, ayaw niyang gumalaw. Bakit? Kasi meron po kasing vacuum leak. Ayan, may vacuum leak. Ngayon, kung pag tinakpan natin yung nirev natin, tinakpan natin ng kamay natin yung air horn, mawawala ng vacuum leak dito, ta-transfer ng vacuum dito, yan, mag-equalize yung vacuum dyan, mag-open ngayon ito. Gagana ngayon to. Yan, gagana yan. Makikita nyo, gagalaw yan. Pag nirev nyo, tapos tinakpan nyo yung air horn. Yun, try po ninyo. Halimbawa po, gusto nyo ma-experiment, gusto nyo may lumalabas-labas na gasolina sa secondary, madali lang po yan. Gagawin nyo lang po mga kapatid, yung vacuum hose dito, tanggalin nyo yan. Ayan. Tapos ito, lagyan nyo ng plug. Lagyan nyo ng plug yan. Lagyan nyo ng plug yan. Takip. Ito naman po, lagyan nyo ng direktang manifold vacuum. Lagyan nyo ng manifold vacuum to. I-reroute nyo. I-reroute nyo. Try nyo yun mga kapatid. O kaya naman may sinend po sa akin na video si Sir Dennis. Panoorin po ninyo. Ito sir, bunutin mo yung hose dito sa Venturi vacuum source, tsaka yung papunta dito sa actuator, dito sa secondary valve actuator to. Tapos lagay mo ng T. After ng T, lagay ka ng hose papunta sa likod ng carb. Kasi sa likod ng cab, yung bakante ditong isa, yung katabi nung sa charcoal canister vacuum source, ported din yun ito. Ito yung ported na papunta sa distributor. Ito yung ported na bakante dapat. Ito naman yung ported na papunta sa charcoal. So dito sa sabit, sa gitna, dito may kuha, ported din yan. Para kung mawala yung yung ported, may backup pa rin sa Venturi vacuum source. Yan tamang connection kung gusto ng racing, hindi sa manifold. O, yung mga kapatid, ano ba ang gusto nyo? Stock specification o modified? Ayan, it's up to yung mga kapatid. At the end of the day, kayo po yung masusunod. Kung gusto nyo pang matipid, o kung gusto nyo yung malakas, pero malakas sa gasolina. At hanggang dito na lang po ang aking video for today. Maraming salamat po sa panonood, and maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Ayan. Pag hindi ka pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel and paki-click na lang ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos.
Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.